Good morning po sa inyong lahat. Pakibati po mga katabi natin, good morning. On the 31st Sunday in Ordinary Time, at mga kapatid, today is the first Sunday of the month of November. Meron tayong hindi nagawa kagabi yata sa anticipated mass. I'm not so sure kung nakapag-bless ba ng mga my birthday kagabi dahil first Sunday ngayon. So later on, before the blessing of all the souls, we will have the blessing of all our birthday celebrants for the month of November. Pero katatapos lamang po, no, sabi nila, sa mga wala pang pasok, long weekend ito. Pero pagkatapos ng 3 araw na ito, ano kaya ang mga ipinaalala sa atin? Pagkatapos nating alalahanin, gunitain, ipagdasal ang mga banal, at ang mga yumao, ano kaya yung mga magaganda nilang paalala at turo sa atin? Ano kaya ang sinasabi nila sa atin? Ano kaya ang paalala nila noong October 31, November 1, gininta natin ang mga yumao natin for the All Souls Day, All Saints Day. Una muna ang mga banal, October 31, November 1, All Saints Day. Meron ako nabasa, kung maalala ho ninyo ng binyag, isang mahalagang parte ng binyag ang pagtatakwil kay Satanas. Diba sabi natin, pag binyag, itinatakwil ba ninyo si Satanas at ang lahat ng kanyang gawain, ang mga magulang ninyong atinang, opo, itinatakwil namin. Pero wag ka ngayon, Diyos ko, dinadamit ang mukhang Satanas. Pinagmumukhang demonyo. May napanood ako, Diyos ko, ginawa yung mga karakter na nakakatakot. Ang tuwang-tuwa ang nanay. Panalo sa costume. Ay mamaya pong hapon, abangan ninyo. Ito ho yung totoong ipinapaalala ng mga santo. Mamaya ho ang ating Parade of Saints ng ating mga kabataan. At noong November 2 kahapon, ginunita at pinagdasal natin. At dito po, buong buwan ng November, nandito po sa harapan at babasbasan natin ang mga pangalan ng mga yumao natin sa buong buwan ng Nobyembre. Pero ano ang kanilang mga paalala? Simple lang. Sabi ng mga patay, may isang kanta daw na wag mo kakantahin sa burol. You are next in line. Wag mo kakantahin yung next in line. Magtatakbuhan yan. Sabi ng mga patay, pwede namang hindi. Pwedeng hindi muna. Pwedeng hindi tayo next in line kung aayusin natin ang ginagawa natin sa buhay. Kung iingatan natin ang sarili natin. But, for sure, tayo rin may ending. May hangganan. At ano sabi naman ng mga santo at ng mga santa? Sa langit, walang tapat na kabutihan ang masasayang. Yan ang paalala ng mga banal. Kaya tayo may All Saints Day. Ipinapaalala nila na kayong mga nagtatry, sabihin na natin trying hard tayo. Walang masama. Huwag kang mahiya pag sinabi nilang trying hard kang maging mabuti. Trying hard kang maging matapat. Trying hard kang maging mapagmahal, mapagpatawad. Huwag niyong panghinaan ng loob. Sabi ng mga banal na nasa langit na ngayon, there is heaven. May langit na kapalit ang matapat na ginagawa nating kabutihan. Kung ngayon pa lang ipaglalaban at pipiliin natin, pwedeng see you in heaven tayo. Sabi nga sa unang pagbasa natin, mabuhay tayo ng may takot sa Diyos. Mabuhay tayo na may takot sa Diyos. Bukod sa takot kang maubusan, bukod sa takot kang mapalitan, takot kang maunahan, takot kang malamangan, sana pare-pareho tayo. Mas takot tayong mabuhay sa kasinungalingan. Mas takot tayong mabuhay sa kasakaman, kadamutan, kasalanan. Dahil ang mawala sa isip natin, ang mawala sa ginagawa natin ng Diyos, ang pinaka mapait,
pinakamahirap at pinakamalungkot na sasapitin ng isang tao. Without God, we are nothing. Without God, we are no one. Kaya ang paalala ng mga yumao sa atin, mapalad ka, buhay ka pa. Mapalad ka, buhay ka pa. May magagawa ka pa para maligtas ka. Tandaan natin ang turo ng simbahan. Pag natapos na po ang kwento ng buhay natin sa mundo, wala nang balikan. Naalala ho ninyo si Lazaro at yung mahirap, pareho silang namatay. Ganon din tayo. Ngayon si Lazaro na nabuhay ng tapat, na hindi nagnanakaw, naghihintay sa isang mabuti at malinis na paraan, namatay siya. Sino ang sumalubong sa kanya? Ang Diyos. Samantalang yung mayaman na nagpakasasa, naging madamot, naging makasarili, wala nang balikan. Anong sabi niya? Baka pwedeng balikan ko yung mga kapatid ko para sabihan ko sila, para turuan ko sila. Wala ka nang magagawa. Kaya tayong mga nandito pa, mapalad ka. May magagawa ka pa. Alam mo ninyo, nung nagpunta tayo sa Talisay, Batangas, para magdala ho tayo ng tulong, nakapagbigay po ang ating simbahan doon sa tulong ng ilang sponsors ng malinis na tubig at pagkain para sa kanila. Nakakakilabot ho, dinaanan namin yung pong dinaanan ng rumaragasang baha. Talagang yung mga bahay, kalahati, mga sasakyan na tabunan, hanggang yung nagtatanggal sila ng putik. Pero itong nakakagulat at nakakalungkot para sa atin, nagkalat ang malalaking troso. Galing bundok. Isa lang ibig sabihin, hindi natuto ang tao. Tuloy-tuloy pa rin sa pagwasak ng kalikasan. Tuloy-tuloy pa rin sa pangwawalang yan ng kalikasan. Sinong nahihirapan at sinong mapapahamak? Tayo rin. Hindi tayo pwedeng magpakasigurado dito sa Maynila. Apektado rin tayo niyan isang araw. Kaya wag natin sayangin. Sa ngayon, tayo, nasa sa atin ang desisyon. Tayo ang pipili ng pasya. Pero sa huli, sa paghuhukom, Diyos lang. Kaya nga, walang sisihan sa dulo. Kaya ang paalala sa atin ng ikalawang pagbasa, huwag nating kalilimutan. Ibinigay na ng Ama ang kanyang anak upang maging punong pari na mag-alay ng kanyang sarili para maligtas tayo. Kaya si Kristo ang tunay na daan at paraan. Alam nyo yung isang English word ng paraan, daan, one word, way. Kaya ang sabi ni Kristo, I am the truth, the way, and the life. Ipinakita na ni Kristo ang daan patungong kaligtasan. Kaya kung ibubuod natin sa isang salita lang, ang tinurong paraan at daan ni Kristo para maligtas tayo, para makarating din tayo sa langit in one word, pag-ibig. Love is the way to heaven, to salvation. At tulad ng paliwanag ni Kristo sa eskriba, meron po nagtanong sa kanya, ano ang pinakamahalagang utos? Tinanong si Kristo. Pero ang paalala ni Kristo sa eskriba, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang madadaan sa dasal, sa ritual. Mararamdaman ng Diyos, paniniwalaan ng Diyos na ang pag-ibig mo ay tapat kung gumagawa ka rin ng tama at mabuti sa kapwa. At pag sinabi nating kapwa, hindi lang yung mga taong mabait sa'yo. So we cannot separate our love for God and love for neighbor. Kaya ang sabi ng Diyos, kung mahal mo ako, ipakita mo. Loving is not just in ritual things, but in actual things. Hindi lang sa dasal at ritual, kundi sa actual na bagay. Kapwa, hindi lang yung mga taong kagaya mo, mga taong kasama mo, kundi lalo tigit ang mga taong mas mahina, mas mababa, malayo, at malayo sa'yo.
Ang una ho nating natira ng tulong sa Nobeleta, doon naman ho, yung tapat halo ho doon, nagbigay tayo ng malinis na pagkain at tubig. Pero touch ho doon na eksena, nung nakapila na ho sila, halo-halo, bata, matanda, mayaman, mahirap. Kitang-kita mo talaga yung mga medyo sabi nga nila, nakaka-LL na sa buhay, nakakaluwag-luwag na. Pero yung isang pilang na yon, halo sila. May isang babae, talagang mistisa. Sabi niya, nagtaas siya ng kamay. Pwede rin ba kami? Sa itsura niya talagang mukhang nakakaluwag-luwag. Pero nagtanong siya, pwede rin ba kami? Sabi ko, siyempre ho, yung tubig baha naman, hindi lumihis sa mayayaman eh. Hindi naman iniwasan ng baha, yung mga may malaking bahay at kotse. Lahat binaha. Mga kapatid, habang nabubuhay pa tayo, habang may lakas at oras pa, nakakapagsalita pa, nakakakilos pa, na hindi natin alam kung hanggang kailan. Siguro, panahon na para bigyan naman natin ng pagkakataon ng iba. Yung magparaya naman tayo at matutong maging mas malaya sa anumang bagay, kapangyarihan sa mundo na hindi naman talaga sa iyo. Na hindi lang para sa iyo. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, habang ipinagdarasal natin na makarating din tayo sa langit, tulad ng mga banal, habang iniisip din natin na kahit kailan, kahit saan, pwedeng bawiin ang ipinaharam nating buhay, sana araw-araw, mas sikapin, mas piliin nating mabuhay sa pag-ibig. Malaya sa galit, malaya sa inggit. Dahil we only live once. But if we will try to make it right, once is just enough. Amen.